Sa wakas, ang matagal nang hinihintay na kalayaan. Napatingin si Cynthia sa paligid, tila naguguluhan, tila hindi pa rin makapaniwala na nasa labas na siya. Ngunit kasabay ng hangin na dumampi sa kanyang mukha, sumagi sa isip niya ang isang mapait na katotohanan. Ang pinakamagagandang taon ng kanyang buhay, naiwan sa likod ng mataas na rehas. 3 mahabang taon, 3 taon sa kulungan para sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Huminga siya ng malalim. Wala na, tapos na, bulong niya sa sarili. Kailangan ko lang magpatuloy, wala na akong ibang pagpipilian. Saglit niyang kinapa ang laman ng kanyang bulsa. Ilang gusot na pera. Sapat na to para makarating doon. Kahit papano, makakasurvive muna ako. Tapos bahala na. Napagdesisyonan niyang hanapin ang bahay na naiwan sa kanya. Ang maliit na bahay na minana niya mula sa isang malayong kamag-anak. Isang tao na hindi man lang siya nakilala o inalala. Dahil sa maliit na pamana na yon, noong siya'y ulila pa, hindi siya binigyan ng gobyerno ng tirahan. May bahay na raw kasi siya. Isang munting bahay na nakatayo sa isang liblib na probinsya. Kung ito nang tanging pamana ko, edi sige, mapait niyang naisip noon. Magiging may-ari ako ng bahay kahit ganito kaliit. Pagkalabas niya ng ampunan noon, pinili niyang manatili sa Maynila. Umaasa siya. Umaasang makakahanap ng magandang trabaho at marahil ng lalaking mamahalin siya. Pero hindi naging ganon ang takbo ng kanyang buhay. Bata pa siya noon at naniniwala na balang araw ay suswertehin din siya na may magandang mangyayari sa buhay niya. Akala niya tapos na ang lahat ng hirap. Pero mali siya. Noong bata pa si Cynthia, ang kanyang ina at stepfather ay lulong sa bisyo, alak, sigarilyo at gulo. Madalas siyang pinapalaya sa gabi o ikinukulong sa bahay ng ilang araw habang nawawala ang dalawa. Doon natutong mabuhay si Cynthia. Kumatok sa mga kapitbahay, humingi ng pagkain, nagtiis at isang araw, matapos ang isa na namang magdamag sa inuman, natagpuan na lang ang kanyang ina na wala ng buhay. Malamig na bangkay at matapos ilibing ang kanyang ina, walang pag-aalinlangan siyang pinalayas ng kanyang stepfather. At sa totoo lang, marahil yon ang nagligtas sa kanya. Dahil walang nakakaalam kung anong mas masahol pa ang mangyayari kung naiwan siya sa piling ng lalaking yon. Doon nagsimula ang panibagong kabanata ng kanyang buhay sa ampunan. Mas maayos doon kaysa sa dati niyang tahanan. Pero hindi pa rin siya masaya. Lahat may oras, lahat may schedule, walang sariling desisyon, walang kalayaan. Kailangan ko ng lumaki, kailangan ko ng maging malaya, madalas niyang isipin noon. Parang ibon na gustong kumawala. Lumipad palayo at hanapin ang sariling kaligayahan. Sa edad na 16, nag-aral siya ng accounting. Tumira siya sa dormitoryo kasama ang ibang mga babae. Pero kahit doon, hindi pa rin niya naramdaman ang tunay na kalayaan. Lahat, hati-hati. Lahat ay sabay-sabay. Kailan kaya ako magiging tunay na may kontrol sa sarili kong buhay? Tanong niya sa sarili habang naghahanda para sa klase. Habang umaalingaw-ngaw ang tawanan ng kanyang mga roommate na kauuwi lang mula sa inuman. Nagtapos siya ng may karangalan. At agad siyang natanggap bilang assistant ng chief accountant sa isang maliit pero maayos na kumpanya. Ang boss niya ay si Grace. Matangkad, maganda, matikas. Pero matigas ang ugali. Mula pa lang sa unang araw, alam na ni Cynthia, hindi magiging madali ang kanyang buhay. Minamaliit siya, binibigyan ng sobrang trabaho, at pinapagalitan kahit sa pinakamaliit na pagkakamali. Pero hindi yon ang pinakamalaking problema. Hindi tanga si Cynthia, at mabilis niyang napansin. May mali. May mali sa mga financial records ng kumpanya. Naglakas loob siyang kausapin si Grace. Umasa siyang baka simpleng pagkakamali lang.
Pero iba ang naging sagot. Ano bang pakialam mo? Tanong ni Grace. May nag-utos ba sa'yo na mangialam? Sino ka ba para mag-initiative? Natahimik si Cynthia. Tumahimik ka na lang at gawin mo ang trabaho mo. Huwag kang masyadong pabida kung ayaw mong mawala ng trabaho. Natakot siya. At doon na nagsimulang pumasok sa isip niya ang pagre-resign. Pero bago pa man siya makapagdesisyon, dumating ang hindi niya inaasahan. Isang araw, biglang may inspeksyon sa opisina. At hindi niya kailanman makakalimutan ang araw na yon. Ang araw na dumating ang mga pulis para sa kanya. Naguguluhan siyang nakatingin sa mga taong nagsasabi na may malaking halaga ng pera ang nawawala sa kumpanya. Bakit ako? Tanong niya sa sarili. Bago lang siya, wala pa siyang pinipirmahang mahahalagang dokumento. Pero may inilabas ang investigador. Pirma mo to, hindi ba? Tanong nito, sabay abot ng isang papeles. Tinitigan ni Cynthia ang papel. Parang pirma niya nga. Pero hindi siya ang pumirma. Pineki yan, hindi ako yan, wala akong kasalanan. Nanginginig niyang sabi. Parang panaginip, masamang panaginip, na akala niya'y magigising din siya. Pero hindi. Hindi nawala ang bangungot, ang pagkawala ng milyon-milyong pera, ang investigasyon, ang kulungan, ang mga paratang na walang katotohanan. At sa huli, ang hatol ng korte, 3 taon. Sa isang iglap, nawasak ang lahat. Mga pangarap, kalayaan, pamilya, kaligayahan. At ngayon, pagkalipas ng 3 taon, nakatayo si Cynthia sa labas ng kulungan, sa harap ng napakalawak na mundo, na hindi kailanman naging tahanan niya. Mabubuhay pa ba ako dito? Tanong niya sa sarili. Paano ba sila nabubuhay? Paano sila nagtatagumpay? Anong kailangan kong gawin para maging ako naman? Binago siya ng kulungan. Hindi na siya nangarap. Hindi na siya umaasa. Dahil alam niya ang tatak ng pagiging dating preso. Parang anino na habang buhay niyang dadalhin. May mga babaeng nakikilala siya doon na bumalik sa kulungan. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil doon lang sila nakaramdam ng seguridad. Doon may pagkain, may trabaho, may sistema. Walang kalayaan pero walang pangamba. Hindi tulad sa labas na parang isdang inihagi sa lupa. May hangin pero hindi marunong huminga. Ganito ang nararamdaman ni Cynthia. Hindi ako babalik doon. Matigas niyang sabi sa sarili habang nakatingin sa magulong syudad. Dito, uulitin lang nilang ginawa sa akin. Ngayon, alam na nilang galing ako sa kulungan. Madali na lang nila akong pagbintangan ulit. Napailing siya. Hindi, lalayo ako. Doon sa probinsya, doon sa lumang bahay na matagal nang naghihintay sa akin. Doon ko haharapin ang kapalaran ko. Habang umaandar ang bus, sunod-sunod na tanawin ng bukirin ang dumaan sa bintana. Tahimik, malawak at malaya. Napatingin si Cynthia sa mga ibong lumilipad sa kalangitan. Ang sarap siguro ng pakiramdam na ganyan, bulong niya. Lumilipad, malaya, dinadala lang ng hangin. Nawala siya sa sariling pag-iisip. Hindi niya namalayan, huminto na pala ang bus. Sa isang halos sira-sirang istruktura. Isang lumang hintuan ng sasakyan na tila matagal nang kinalimutan ng panahon. Oy, baba na! Nandito na tayo! Sigaw ng driver habang humihinto ang lumang bus. Nagising si Cynthia mula sa malalim niyang pag-iisip. Dahan-dahan siyang tumayo, bitbit ang maliit niyang bag, at bumaba sa alikabok na kalsada ng isang tahimik na probinsya. Pagbaba niya, agad siyang nagtanong sa isang matandang lalaki na nakaupo sa bangketa. Excuse po, alam niyo po ba kung nasa ng bahay ni Mrs. Faustino? Napatingin ang matanda sa kanya. Sinuri mula ulo hanggang paa. Bakit mo hinahanap yon? Tanong nito. Malayo po kaming kamag-anak. Galing po ako sa Maynila. Minana ko raw po yung bahay. Saglit na natahimik ang matanda. Unti-unti siyang umiling. Malapit lang yon, halika't ituturo ko. Sabi nito habang tumatayo.
Pero hindi ko alam kung matutuwa ka sa minana mo. Naglakad sila, tahimik, hanggang makarating sila sa isang liko ng kalsada. At doon, isang bakanteng lote na puno ng damo at tinik ang bumungad sa kanila. Dito nakatira si Mrs. Faustino noon, sabi ng matanda. Matagal na siyang patay, wala siyang kamag-anak. Tumigil siya sandali. Matagal nang walang nakatira dito. At nung nakaraang taon, nasunog. Tahimik. Wala nang natira. Parang tumigil ang mundo ni Cynthia. Dahan-dahan siyang lumapit at nakita niya ang mga abo, ang mga sirang pader, ang bakas ng isang bahay na dati may buhay. Hindi pwede, bulong niya. Dito ako pumunta para dito? Napapikit siya. Ano na ngayon? Ang huling pag-asa niya, nawala. Walang bubong, walang pinto, walang bintana. At ang dating kahoy na istruktura, abo na lamang. Tatanggapin mo pa ba yung mana mo? Tanong ng matanda. Napabuntong hininga si Cynthia. Hindi ko na po alam, mahina niyang sagot. Wala na po akong ibang mapupuntahan. Lumaki ako sa ampunan, hindi ako binigyan ng tirahan kasi may bahay daw ako. Napangiti siya ng mapait. Kaya ako pumunta dito dahil wala na talaga akong ibang choice. Tumango ang matanda. Lahat naman, naayos, sabi nito. Kung gusto mo, tumira ka muna sa amin. Napatingin si Cynthia sa kanya. Nagulat. Wala pa namang makakapag-ayos ng bahay mo ngayon. Tag-ulan. Pero pagdating ng tag-init pwede nating pag-isipan. Pero wala po akong pera, sagot ni Cynthia. Sapat lang po ito sa ilang araw. Tumingin sa kanya ang matanda. May bahid ng ngiti. Wala ka bang tiwala sa sarili mo? Makakahanap ka ng trabaho, sabi nito. Halika na, punta tayo sa bahay ko. Siya nga pala. Magpapakilala rin muna ako sa'yo. Tsaka magmerienda ka na rin. At doon, hindi na napigilan ni Cynthia ang sarili. Tumulo ang mga luha niya. Bakit ka umiiyak? Nagtatakang tanong ng matanda. Pasensya na ho. Napahikbi siya. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Unti-unti magiging maayos din ang lahat. Mahinahong sabi nito. Ano nga pala ang pangalan mo? Ako po si Cynthia. Ako naman si Mang Fidel. Sagot ng matanda. Huwag kang mag-alala sa edad ko. Malakas pa naman ako. Ngumiti ito. Karpentero ako. Tutulungan kitang ayusin ang bahay mo. Halika na, malamig na. Dito lang ako nakatira sa malapit. Doon nagsimula ang panibagong buhay ni Cynthia. Sa bahay ni Mang Fidel, sa simpleng hapag, sa mainit na kape, at sa isang taong hindi siya hinusgahan. Ikinuwento niya ang lahat, ang kulungan, ang mga paratang, ang sakit, at ang pagkawala ng kanyang pangarap. Tahimik lang na nakinig si Mang Fidel. At ano ngayon? Sabi nito pagkatapos. Nagulat si Cynthia. Hindi ko alam kung may kasalanan ka o wala, pero pakiramdam ko naman wala. Dagdag nito. Kahit meron man, wala naman akong kayamanan na mananakaw mo. Napangiti ito. Ang natitira na lang sa akin, ang katandaan ko. At sigurado akong hindi mo naman yan kukunin. Napatawa si Cynthia sa gitna ng luha. Ang probinsya ay halos 50 kilometro ang layo mula sa syudad na sumira sa kanyang buhay. Gusto niyang magsimula ulit pero kailangan niya ng trabaho. Sa probinsya, halos puro matatanda. Walang oportunidad kaya bumalik siya sa syudad. At doon, hinarap niya ang kinatatakutan niya. Isa-isa na siyang tinatanggihan. May record ka? Galing ka sa kulungan? Pasensya na, hindi ka namin pwedeng tanggapin. Ang dati niyang propesyon, accountant. Wala na, tapos na, dahil sa 3 taon na pagkakakulong. Sa kasong hindi niya ginawa. Samantala, hindi tumigil si Mang Fidel. Tumawag siya sa mga kakilala niya sa syudad. Nakiusap, humingi ng tulong, pero iisa lang ang sagot. Para saan pa? Preso yan, di ba? Unti-unting nararamdaman ni Cynthia na para siyang may sakit na iniiwasan ng lahat. Isang taong ayaw lapitan. Isang taong hindi dapat pagkatiwalaan.
Pero hindi siya sumuko. Matapos ang mahabang paghahanap, sa wakas nakahanap siya ng trabaho bilang tagalinis ng kalsada. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, gumigising siya. Naglalakad ng 5 kilometro sa dilim, papunta sa susunod na baryo, kung saan may dumadaang tren. Sumasakay siya doon kasama ang mga palaboy, na sumasakay lang para makaiwas sa lamig ng gabi. Habang nakatingin siya sa kanila, isang takot ang bumabalot sa kanya. Paano kung ako nang susunod sa kanila? Paano kung mawalan ulit siya ng matitirahan? Hindi niya kayang isipin, kaya pilit niya itong iniiwasan. Isang umaga, bandang Pebrero, hindi na siya nakabangon. Nilagnat, nanghina at tuluyang bumagsak. May lagnat na nauwi sa malubhang pulmonya. Halos maubos ang lakas niya. Halos hindi na siya makabangon. 1 buwan siyang nakaratay. Mahina, pagod, at nang tuluyan siyang makabangon, nung unang bahagi ng Marso, may isang balitang sumalubong sa kanya. Isang balitang muling dudurog sa kanya. Wala na siyang trabaho. Ano na pong mangyayari sa akin ngayon? Mahinang tanong ni Cynthia habang nakaupo sa gilid ng kama. Maputla pa rin ang mukha matapos ang matinding sakit. Tahimik na nakatingin sa kanya si Mang Fidel bago sumagot. Wala kang dapat ikabahala. Ngumiti ito ng bahagya. Ang mahalaga, nalampasan mo na yung sakit mo. Akala ko nga hindi na kita maiiahon. Napayuko si Cynthia. Makakahanap ka ulit ng trabaho, dagdag ni Mang Fidel. Sa dami ng pinagdaanan mo, wala ka nang dapat katakutan. At tama siya. Sa pagkakataong hindi inaasahan ni Cynthia, muling ngumiti ang kapalaran. Isang araw, may ibinigay na address si Mang Fidel. Galing sa isang kakilala na matagal na niyang kinukulit mula pa noong nakaraang taon. May trabaho, sabi nito. Mayamang tao yung amo. Kakakasalang nila 1 taon nang nakalipas. Pero 4 na kasambahay nang pinalis ng asawa niya. Napakunot ang noo ni Cynthia. Bakit po? Mainitin ang ulo, sagot ni Mang Fidel. Ngayon nasa abroad yung babae. Nagpapagamot kasi hindi magkaanak. Pero babalik daw sa loob ng 2 buwan. Napahinto siya sandali. Kung ako lang, hindi kita i-rekomenda. Kasi yung asawa, kaya kang kainin nang hindi man lang nahihirapan. Napangiti si Cynthia ng mapait. Pero mabait yung lalaki. Si Nathan, dagdag niya. Mapagbigay, baka habang wala pang asawa makapagtrabaho ka muna. Dahil sa tulong ni Mang Fidel, ipinakilala niya si Cynthia bilang kanyang kamag-anak. At kahit hindi niya itinago ang katotohanan na galing siya sa kulungan, ipinaglaban niya ito. Hindi yan totoo, napagbintangan lang siya, giit ni Mang Fidel. Sa panahong magkasama sila, nakilala niya ng lubusan si Cynthia. Alam niyang mabuti itong tao. Dala ang pag-asa, agad pumunta si Cynthia sa interview. Gagawin ko ang lahat para hindi ako mawala ng trabaho, pangako niya sa sarili. Pero hindi naging ordinaryo ang interview. Matagal silang nag-usap, hindi lang tungkol sa trabaho, kundi pati sa buhay. Nakinig si Nathan sa kwento ni Cynthia at sa halip na husgahan, may nakita siyang sarili sa kanya. Alam mo, sabi ni Nathan, maraming beses na rin akong napagbintangan noon. Naggulat si Cynthia. Pero bumangon ako ng paulit-ulit. Ngumiti ito. Kaya hindi ako agad nag-asawa. Palagi akong nagsisimula ulit sa wala. Napatingin si Cynthia sa kanya, puno ng paghanga. Ngayon lang ako naging sigurado. Kaya ko nang bumuo ng pamilya. Si Nathan ay 35 years old, matagumpay, pero may mga sugat din mula sa nakaraan. Pinakasalan ko si Grace, patuloy niya. Pareho kaming nasa edad na at akala ko handa na siyang maging asawa at ina. Saglit siyang natahimik. Pero 1 taon na, wala pa rin kaming anak. Dahil doon, nagiging iritable siya. At ang mga kasambahay, sa kanila niya ibinubuhos yung galit niya. Doon naintindihan ni Cynthia ang lahat. Kung bakit 4 na ang pinaalis. Kung bakit may takot sa trabahong ito.
Sa kabila ng lahat, tinanggap niya ang trabaho at nagsimula ang panibagong yugto ng kanyang buhay. Lumipas ang 2 buwan, tahimik, maayos, masipag si Cynthia. Si Nathan naman ay laging abala sa trabaho. Araw-araw, malinis ang bahay. Maayos ang lahat. At unti-unti, may nararamdaman si Cynthia. Isang bagay na pilit niyang itinatanggi. Pagmamahal. Mula pa lang sa unang pagkikita nila, may kakaibang koneksyon na agad. Respeto, pag-unawa, at isang tahimik na damdamin na unti-unting lumalalim. Hindi pwede to. Paulit-ulit niyang sinabi sa sarili. May asawa siya, hindi siyang para sa akin. Pinipilit niyang itago ang nararamdaman. Pero mahirap, lalo na't araw-araw niya itong nakikita. At dumating ang araw ng pagbabalik ng asawa ni Nathan. Abala si Cynthia sa paghahanda. Inaayos ang hapag, pinipilit maging kalmado. Pero sa loob niya, may kaba. Anong klaseng babae kaya siya? Tanong niya sa sarili. Biglang narinig ang tunog ng sasakyan. Dumating na sila. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso niya. At nang bumukas ang pinto, nagtagpo ang kanilang mga mata. Parang tumigil ang mundo. Nanlaki ang mga mata ni Cynthia. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. Dahil ang babaeng nasa harap niya ay hindi iba, kundi si Grace, ang babaeng sumira sa kanyang buhay. Ang babaeng nagpabagsak sa kanya. At sa kabilang banda, hindi rin makapaniwala si Grace. Paano niya hindi makikilala ang babaeng sinadya niyang ipahamak? Ang babaeng ginamit niya para linisin ang sarili niyang kasalanan. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa paligid. At sa wakas, nabasag ang katahimikan. May bago pala tayong kasambahay. Malamig na sabi ni Grace at pilit nang umingiti. Ang galing naman. Well, pwede ka nang umuwi. Mahinahon ngunit malamig ang tinig ni Grace. Pagod ako, bumalik ka na lang bukas. Titingnan ko lahat sa umaga at magdadesisyon ako. Parang walang nangyari. Parang hindi niya nakilala si Cynthia. Parang wala silang pinagsamahan. O mas tama, parang wala siyang sinirang buhay. Si Grace, isang napakahusay na artista. Samantalang si Cynthia, umalis ng bahay na yon na luhaan. Tumakbo siya pabalik kay Mang Fidel. At nang makita siya ng matanda, agad nitong binitawan ang ginagawa at sinalubong siya. Anong nangyari? Ikinuwento ni Cynthia ang lahat. Nalito si Mang Fidel. Teka lang, sabi nito matapos mag-isip. Baka naman hindi ka na niya nakilala. Pero mali siya dahil kilala siya ni Grace. At yon ang kinatatakutan nito. Na baka isang araw ay magsalita si Cynthia at malaman ni Nathan ang lahat. Sa likod ng pagiging perpektong asawa, may itinatagong lihim si Grace. 6 na buwan na ang nakalipas. May ibang lalaki na siya. Isang fitness trainer. Bata, masigla, at puno ng init na matagal na niyang hinahanap. Hindi siya nag-Europe para magpagamot. Nagpunta siya roon para makasama ang lalaking yon. Habang si Nathan naniniwala, umaasa, na balang araw ay magkakaroon sila ng anak. Hindi niya alam na umiinom ng pills si Grace para hindi ito mabuntis dahil hindi niya kailanman ginustong magkaanak sa kanya. Para kay Grace, si Nathan ay masyadong matanda, masyadong mabait, masyadong boring, at higit sa lahat, isang taong ginagamit lang niya para sa pera. Kinabukasan, pumasok si Cynthia sa trabaho. Handa na siyang matanggal. Handa na siyang muling mawala ng lahat. Pero nagulat siya, hindi siya pinaalis ni Grace. Sa halip, may inialok ito. Mananatili ka dito, sabi ni Grace. Sabihin ko kay Nathan na magaling ka, tataasan pa kita ng sahod. Napakunot ang noo ni Cynthia. Anong kapalit? Ngumiti si Grace. Ang kapalit, mananahimik ka. Wala kang sasabihin sa kahit kanino, lalo na sa asawa ko. At kahit anong mangyari dito sa bahay,
magbubulag-bulagan ka. Walang pagpipilian si Cynthia. Kailangan niya ng trabaho. Kailangan niyang ayusin ang bahay. Kaya tinanggap niya ang kasunduan. Pero hindi mapalagay si Cynthia. Nang magsalita si Grace, sinabi nitong, magbubulag-bulagan ka. Paulit-ulit sa isip niya. Unti-unti naintindihan niya kung bakit. Madalas mawala si Grace ng buong araw. At tuwing may business trip si Nathan, pinapaalis siya ng kalahating araw. Walang dahilan, walang paliwanag. Maglalakad lang siya sa labas. Walang pupuntahan. At tuwing babalik siya, may kakaiba. May bakas ng ibang tao. May presensya na hindi niya maipaliwanag. Tahimik lang siya pero sa loob niya, naaawa siya kay Nathan. Hanggang sa isang araw, dumating ang hindi niya inaasahan. Umalis si Nathan para sa isang business trip abroad. Pinapunta siya ni Grace sa labas hanggang 4:00 ng hapon. Pero bandang tanghali, biglang lumamig ang panahon. Umulan at nanginig si Cynthia sa lamig. Kaya napagpasyahan niyang umuwi ng mas maaga. Pumasok siya sa likod ng bahay. Tahimik at doon sa maliit na utility room, umupo siya sa tabi ng heater. Biglang may narinig siyang mga yabag. At pagkatapos, may mga boses mula sa kabilang pader. Si Grace at isang lalaki. Nanlaki ang mata ni Cynthia. Nanindig ang balahibo niya. At dahan-dahan, kinuha niya ang cellphone. Pinindot ang record at idinikit sa pader. Tahimik siyang nakinig. Hindi na nagtatago ang dalawa. Malakas ang boses, galit, nag-aaway. Pagod na ako sa ganitong buhay, sigaw ni Grace. Kadiri nang sa akin yung matulog pa minsan kasama niya. Bata pa ako, buhay pa ako at hindi ko deserve to. Kung hindi ka kikilos, ako nang gagawa ng paraan. Napapikit si Cynthia, halos mapasigaw. Dahil malinaw, may balak sila laban kay Nathan. Biglang may pinto na sumara. Umalis ang dalawa. Agad tumakbo si Cynthia sa bintana. At nakita niya ang dalawang anino sa likod ng bahay. Nagyayakapan, naghahalikan. Si Grace nakadikit sa lalaki. Walang hiya, walang takot. Mabilis niyang kinuna ng litrato. 1, 2, 3, lahat malinaw. Hindi maitatanggi. Hindi na kayang manahimik ni Cynthia. Ang pagtataksil, isa na yon. Pero ang balak na saktan si Nathan, hindi na pwede. Hindi niya na kayang magbulag-bulagan pa. Kaya kinabukasan, may ginawa siyang plano. Isinuksok niyang cellphone sa bulsa. Naka-record at hinarap si Grace. Kailangan nating mag-usap. Mahinahon pero matatag ang boses ni Cynthia. Nagkibit balikat naman si Grace. Tungkol saan? Tungkol sa nangyari sa akin. Tungkol sa 3 taon na nawala sa buhay ko. Napangiti si Grace at tumawa ng malakas. Isang malamig at mapangmatang tawa. Akala mo may pakialam ako? Lumapit siya. Sa tingin mo, may maniniwala sa'yo. Isa ka lang na dating preso. Pulubi, walang kwenta. Nanginginig si Cynthia, pero nanatili siyang matatag. At doon, biglang nagsalita si Grace. Walang takot, walang preno. Alam mo ba kung bakit ka nakulong? Napatingin si Cynthia. May karelasyon ako noon, may koneksyon. Malaki ang kinita namin at oo, ginamit kita. Ginamit ko ang pirma mo. Akala mo ba aksidente yon? Lumapit pa si Grace. At kung magsasalita ka, siguraduhin mong handa ka. Dumikit ang mukha niya kay Cynthia. Kasi, kaya kitang ibalik sa kulungan. Mas matagal, 10 taon. Pagdating ni Nathan mula sa biyahe, halos hindi pa man siya nakakapagpahinga. Mabilis siyang hinalikan ni Grace sa pisngi. Pagod ako, love. May appointment pa ako sa spa. Sabi nito at dali-daling umalis. Parang walang nangyari. Parang normal ang lahat. Pero hindi. Hindi normal ang lahat. Kaya huminga ng malalim si Cynthia. Naisip niya na ito na ang sandali. Sir, pasensya na po. Mahina, ngunit seryoso niyang sabi. Kailangan ko po kayong kausapin. Napatingin si Nathan sa kanya.
Puno ng pagtataka ang mga mata nito. Ano yon? Dahan-dahang inilabas ni Cynthia ang kanyang cellphone. May ipapakita po ako sa inyo? Isa-isa niyang ipinakita ang mga litrato. Ang halikan, ang yakapan, ang pagtataksil. Nanlaki ang mga mata ni Nathan. Hindi pa doon natapos. Pinakinggan niya ang mga recording. Ang usapan ni Grace at ng kabit nito. Ang plano, ang galit, ang pandalamang. At higit sa lahat, ang banta. Tahimik, mabigat at walang nagsalita. Sa araw ding yun, natapos ang lahat para kay Grace. Sa investigasyon, muling binuksan ang kaso ni Cynthia. Sa tulong ng mga abogado ni Nathan, napatunayan ang katotohanan. Peki ang pirma, peki ang ebidensya. At si Grace ang tunay na may sala. Sa wakas, lumabas ang hustisya. Nakulong si Grace at tuluyang naghiwalay sila ni Nathan. Hindi naging madali para sa lalaki. Ang sakit ng pagtataksil, ang bigat ng katotohanan, ang pagkawasak ng kanyang pamilya. Pero kung wala si Cynthia, hindi niya malalaman ang lahat. Hindi niya malalampasan yon. Sa gitna ng lahat ng sakit, may isang bagay na unti-unting nabuo. Pag-ibig, pag-unawa, at isang koneksyon na hindi na kayang itanggi. 6 na buwan ang lumipas at sa isang simple ngunit magandang seremonya, nagpakasal sina Cynthia at Nathan. Sa tabi nila, si Mang Fidel. Naluluha na ito ngunit punong-puno ng saya. Siya ang tumayong ama ni Cynthia sa kasal. Salamat anak, Bulong niya. Ngumiti si Cynthia. Hindi po ako makakarating dito kung hindi dahil sa inyo. Lumipas ang panahon at isang araw, may ibinalita si Cynthia. Mang Fidel, sabi niya nang may ngiti sa mga labi. Hindi na po ako madalas makakadalaw sa inyo. Napakunot ang noo ng matanda. At bakit naman? Napatingin si Cynthia kay Nathan at hinawakan ang kanyang tiyan. May baby na po kami. Napatigil si Mang Fidel at pagkatapos ay napaiyak ito. Ang tuso mo talagang bata ka. Natatawang sabi nito habang pinupunasan ng lupa. Lalaki ba yan? Hindi pa po namin alam, sagot ni Cynthia. Pero gusto namin na lumaki siya ng may lolo. Hindi pwedeng walang magtuturo sa kanya. Ngumiti si Cynthia. Kaya lilipat na po kayo sa amin. Napahagulgol si Mang Fidel. Kung ganon, sabi ng matanda habang pinipigilan ng luha. Dapat matuto ang batang yan. Hindi lang sa libro kundi sa buhay. Dapat marunong siyang gumamit ng kamay niya. Dahil ang pera, nawawala. Pero ang karunungan ay hindi. Tumango si Nathan. Tumango rin si Cynthia. At tuwing tag-init, uwi tayo sa probinsya. Dagdag ni Mang Fidel. Doon sa bahay mo, kukumpletuhin natin. Sa hangin, sa ilog, sa tahimik na buhay. At doon matututunan ng bata kung ano ang tunay na halaga ng buhay. Minsan, ang buhay ay parang isang madilim na daan. Punong-puno ng sakit, punong-puno ng pagtataksil, at ng mga taong handang sirain ka para lang makaligtas sila. Pero tandaan mo, hindi habang buhay na nasa dilim. Darating ang araw na lalabas ang katotohanan, na babalik ang hustisya. At ang taong pinahirapan, siya rin ang babangon. Mas matatag, mas matapang, at mas handang magmahal muli. Si Cynthia, isang babaeng inagawan ng pangarap. Isang babaeng pinatahimik ng mundo. Pero sa huli, siya ang nanalo. Dahil pinili niyang lumaban. Pinili niyang magsabi ng totoo at pinili niyang huwag sumuko. Kaya kung ikaw man ay nasa pinakamadilim mong yugto ngayon, huwag kang bibitaw dahil baka ilang hakbang na lang ay nasa liwanag ka na. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.